Ania ang nangunang tudling sa Ronda Brigada. 24 anyos nga babae nga gikan nagselebrar sa iyang birthday, gipusil patay. Selos, gitanaw nga motibo sa pagpusil patay sa 24 anyos nga babae. Duha ka construction worker gidunggab sa katrabaho, usa patay, usa samdan. Labaw sa GSCPO, ipatawag sa SP tungod sa serye sa pagpamusil sa Jansan. Pipila ka mananagat sa Jansan, dismayado sa distribusyon sa ayuda. Sok Sergeant mayong hapon at ng Miyerkules, Mayo 15, 2024, live kikan din sa Brigada News Center. Kami ang inyong mga kabrigada nga maghatod kaninyong mga balita gikan sa Sok Sergeant. Kini ang Ronda Brigada. Usa ka 24 anyos nga babae ang biktima na usab sa laing insidente sa pagpamusil sa Purok Tomasa, Barangay Kalumpang, Jansan. Biktima gikan pa nagselebrar sa iyahang birthday. Ibrigada mo, Enami Mogpon. Nahagba daplin sa dalan, naligo sa kaubing buog, nakasakay pa sa iyang motorsiklo ang usa ka babayi human kini gipusil sa wala mailhing mga individual sa Purok Tomasa, Barangay Kalumpang, Jansan. Nahitabo ang pagpamusil alas 10 pasado sa gabi, Mayo 14 sa kasamtangan nga tuig. Nailhan ang biktima nga si May Antezado, 24 anyos, residente sa Purok 16, Block 12, Barangay Fatima. Matud pa sa igsuon sa biktima nga si Erica, gikan sa ilahang balay si Mayan tungod nagselebrar kini sa iyang birthday kauban ng ilahang pamilya. Pauli na matud pa ang biktima sa iyang boarding house sa nahisgutang lugar dihang gipusil. Sa balay naman na siya gikan at ungod nag-birthday pa siya. Karong adlaw iyang birthday nag-uban mi una pa mi nga pamilya anak pa siya sa kuate lakaw kote. Uli nako gamay ra daw diri gamay na lang gidaw boarding house sa gidaw na niya. Kuan lang jud ni siya balay trabaho lang jud ni siya ang iyang ginabuhat daily routine na jud niya. Tapos duha ni iyang trabaho diri asa uhaw ug sa Kalumpang. Kakuan siya nasa lay pwesto diri asa uhaw tapos ga sideline pud siya sa Kalumpang. Kakuan kanang pastilan. Samtang ang usa ka tagbalay nga si Ray nadungog pa ang pagsyagit sa babayeng biktima. Maurag yun to. Ingon ko siya nga, ayaw call, maurag ito last kay naramim sa sulod sa balay. O maura po, isa. Kinagpark ko dira niya tapos bigla nagsinggit ba nga ayaw. Buto na, yun lang. Mga something mga seconds lang ba agtikan, agti sa minuto. Sibat ang kuan ang gunman na siya kuan isa ra ka motor niya na angkas isa ba. Mara, manilain. Di naman mo klaro kay ngit-ngit god. Paglingi lang nako, pagkakita lang nako mara to na natumba na siya og nidagan ng motor. Nasayran nga atol sa pagsuta sa soko sa mga gamit sa biktima, nawala matud pa ang iyang cellphone. Samtang intact man ang iyang mga kwarta ug uban nga gamit sulod sa bag. Usa ka samad pinusilan sa ulo ang gikamatay sa biktima. Samtang narecover sa kapulisan gikan sa crime scene ang usa ka basiyo sa kaliber 45 nga armas. Blanco ang pamilya sa Batanon sa maong panghitabo ug ilahan na lang gisinggit ang hustisya. Hustisya na lang. Hustisya na lang mong mapangayo. Ay wala man milayang mapangayo ani hustisya lang jud. Kahibaluan ang biktima nga si Mayan nagatabang sa ilahang negosyo nga pastil human kini miundang sa pag-eskwela kaniadtong tuig 2023. In the heart of changing lives kini sa Enami Mogpon, Brigada News. Selo sa third party, mao kini ang ginatanaw nga motibo sa pagpusil patay sa 24 anyos sa Barangay Kalumpang, Jansan. Ilanan sa sospek ginasubay na sa otoridad. Ibrigado mo, MJ Fernandez.
Kahibulungan alang sa mga kailas o mga higa ni Mary Antizado kung unsa ang hinungdan sa pagpusil kaniya. Sumala ni alias Yasmin, kauban sa trabaho og higalas sa biktima nga wala sila'y nahibaw-an nga adunay nahimong kaaway si Mary Ann, inay gikonsidera nila kining maayong tawo. Dugang pa nga sa karon wala matud pa sila'y ideya sa mga personal nga panghitabo sa kinabuhi ni Mary Ann kaniadtong buhi pa kini. So dugan na jud man kay Latimen 2016 to 2018. Nya karon nagbalik ko sa pastilan. Last na mo kita tong Domingo. Butan yun siya, ma'am. Wala yun na siya, butan yun na siya, wala na siya record sa mga pulis or barangay, butan yun sa timian. Balikan na siya kung kuan ginatagaan na siya og adlaw sa iyang mama diha sa pastilan bari para iyaha lang ba para na siya income, pero actually naa na pud na siya karon trabaho kanang sa restaurant niya. Nakita na ko siya nakaingon pagay ko, "Gwapahan ni Muron mian, oy anak ko saya, bago kang mataan lagiti bagong mata, salamat ya anak pa sa ako." Pero wala jud ko nakagreet og happy birthday kay nakalimot ko. Pagkagabi ni adto mi diri nagtiwas pa dai sila diri sa iyang mga igsuon ug sa iyang pag-umangkon kanta-kanta sa kay mananghid lagi unta ko nga di ko mo duty rong buntaga. Kahinom nahitabo ang pagpatay sa biktima alas 10 pasado kagabi, Mayo 14, atubangan sa usa ka simbahan sa Proc Tomas sa Barangay Kalumpang, Jansan. Base sa pakighinabi sa news team kang City Director Police Colonel Nicomedes Olaivar Jr., gitanaw nila nga motibo ang selos o third party. Sa among analysis kanina pag-meeting alas 5 pa sa itong mga intel investigators, mga nani sa third party o selos ang naikasuko. Kay naaman dito, intact man yung kwarta, daghan yung kwarta, intact yung bag, wallet, naaman dito, wala man kuha. Unya, usara ka buto, retaliate, mangusil tapos siya sa mga tao, kay delikado siyang madakpan, but kadudami nga, kado yung pusila gamit is paltik, homemade, nga dili nakabuto og dugang, kay nag-jam to. So, muna yung assessment adto kay Naghinaot ang pamilya sa biktima nga mapaspasan ang dagan sa kaso ug masilutan ang mga nagpaluyo sa mong krimen. Samtang nanawagan usab og tabang pinansyal ang pamilya sa biktima alang sa pagpahiluna sa patayng lawas ni ini. Sa mga gustong muhatag og tabang, isend lang sa GCash account nga makita sa inyong TV screen. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Patay ang usa ka construction worker samtang samda ng usa ka kauban ini human gidunggab sa katrabaho sulod sa bunkhouse sa Aradasa Street, Barangay Lagao, Jansan. Ibrigada mo enemy. Enemy Mogpon. Patay sa ospital ang usa ka construction worker ug sangab ang lain pang usa human kini gidunggab sa katrabaho. Nahitabo ang insidente kaniadtong Mayo 11 alas 10:30 sa gabi sa bunkhouse sa usa ka mall sa Aradasa Street, Barangay Lagao, Jansan. Matod pa sa hepe sa Bula Police Station nga si Police Major Ari Noel Cardos, duha ka kaso ang ilahang gipasang-at sa piskalya batok sa suspect nga si Giselle de los Santos, 39 anyos, nagpuyo sa Barangay San Isidro, Jansan ug lumad nga taga Zamboanga del Sur. Murder na yun ay namatay yung isa, yung isa niya isang frustrated murder, isang murder na ang Ang namatay nga biktima na ilhan nga si Harley Duit, 35 anyos, samtang ang samaron mao si Ronel Mendoza, 33 anyos. Sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan, nag-inom matud pa og bino ang duha ka biktima ug ang suspect sulod sa ilahang bunkhouse ug naglalis hangtod misangko sa pagpanunggab. Na-recover sa crime scene ang usa ka kutsilyo nga maoy gigamit sa suspect. Samtang gisulayan sa news team og hinabi ang suspect sulod sa prisuhan apan nagdumili na kini nga moatubang sa kamera. Nung nag-respond yung tropa dito, under the influence of liquor silang tatlo. Pero kung nga naman ang istorya niya, regardless kung kintay nag-una, really justified na himo niya nga dugaban gitong duha to the point na mamatay ang isa. Nasairan, nakaangkon sab og samad sa iyahang agtang ang suspect nga si De Los Santos. Tungod ni ini, nagpahimangno ang kapulisan sa publiko nga likayan ang panaglalis kung ana sa impluwensya sa ilimnon aron malikayan matud pa ang pagkaangin sa kinabuhi. In the heart of changing lives, kini sa Enemy Mogpon, Brigada News.
Tungod sa serye sa pagpamusil sa Gensan, plano karon sa chairman sa komitiba sa Peace and Order sa syudad nga ipatawag sa konseho ang labaw sa General Santos City Police Office. Ibrigado mo Richel Gubalani. Dungan sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil pa Gensan karon plano karon ni Richard Atendido, chairperson sa komitiba sa Peace and Order sa Konseho, nga imbitahon si Police Colonel Nicomedes Ulaybar Jr., ang City Director sa General Santos City Police Office sa Sangguniang Panglungsod. Sa Sanggunian, after siguro nilang mahuman ang ilahang investigation. So not on Tuesday? Not on Tuesday. No? Tagaan nato sila og chance, tagaan nato sila og panahon. Kabalo naman ang PNP nagatrabaho man yun na. Sa maong plano, dunay pamahayag si City Director Police Colonel Olaybar. Ay, patawag yun. May problema. Ilang na red magpatawag. Una nang gihimakak sa kapulisan nga walay riding in tandem criminal sa syudad. Apan dili ni ini kumbinsido si Atendido. Bisan asa naa, no? Gun for hire. Unsaon ba nato pag ingon nga gun for hire ka? Ibig sabihin gun for hire ka. You're being paid. Naay magsugo sa imo. Patya na. Tagaan ta kag ingon ani ka nako. You're already considered gun for hire. Ang pangutana is organized gun for hire. Sa pagkakaron, I believe wala. Kahinumduman nga ang pagpamusil sa Barangay Kalumpang Gensan kagabi ang ika-14 na nga kaso sa pagpamusil patay sa Gensan karong tuiga. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Brigada News. Nagpagawas o gibati ang pipila ka mananagat sa Gensan kalabot sa pagpanagtag og ayuda baguhay lang. Gani sigon sa labaw sa komitiba sa agrikultura sa syudad. Wala na matudpay angay imbestigahan kalabot sa maong issue. Ibrigada mo Richel Gubalani. Dismayado ang pipilang kamananagat sa purok sa ibang pangsiyansa kuman wala sila makabinipisyo sa ayuda nga gitunol atol sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. atong Biyernes. Asa gikaingon nga prioridad nga tunulan sa ayuda nga nasa 10,000 pesos mo ang mga mananagat ug mag-uuma sa Gensan nga apektado sa El Nino crisis. Wala, di namin nakabalo pag may nakadawat diri. Samtang butyag ni Jorin Ibanay, misabay sa panahon ang kanihit sa panagat ug kung sila ang nakadawat unta og ayuda, dako kini og tabang kanila. Wala man ma'am, may nakabaluan na sa ngana. Bala nang namo nga kanang humana. Sa Pinmiro jud wala may kabalo. Diyan na balan nga humana sila nakuha na ang uban na tagaan daw. Sa bahin ni Konsehal Richard Atendido, chairperson sa Committee on Agriculture sa Sangguniang Panglungsod, wala na matudpay ang ngayang imbestigahan kalabot sa issue sa pagpanghatag og ayuda. Wala na ako ginabasol no ang katong mga wala nato di nato pwedeng basulon katong mga medyo nasubo nga wala sila nakadawat sa ayuda nga 10,000. Pero kabalo naman tang 10,000 lang ang gipangayo sa ato ang pangulo no. Ug ang gusto nako ipahibalo nga ang kanang 10,000 is span of gipangayoan ang ato ang ahensya sa gobyerno for a span of 3 days para i-submit ang name ug dili nimo ma-submit dili na nimo ma-avail no. So ang record na gi-submit sa City Agri more or less nasa mga 5,000 to 8,000 10,000 ang gipangayo. So ang ato ang mayor ug ang ato ang congressman ananing kamot nga maabil nato tanan ang 10,000 ka beneficiaryo ma-produce nato no ma-submit nato. Una nang gibutyag ni Loreto Cabaya, Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Office sa Region 12, nga igo lang sila nagpasilitate sa distribution sa ayuda o gikan sa local government ang datos nga gisunod nila asa tua ang mga pangalan sa mga benepisyaryo. Sa impormasyon ang gigamit nga datos mao ang datos nga 5 pa ka tuig ang milabay, gumikan gipadali sila sa pagsumite. Dugang niini daghan usab ang mga mananagat ug mag-uuma sa Gensan ang wala nakarehistro sa registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBS. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.
Niani og negatibong komento gikan sa pipila ka residente ang mga supply sa kuryente sa mga traffic lights sa syudad. Samtang Public Safety Office nagpaklaro. Ibrigada mo, Verdi Azon. Ikumpirma sa usa ka residente nga siya saway sa gimontar nga mga CCTV o traffic light system sa kadalanan sa syudad. Gumikan sa daghang rason, subay usab sa komento sa iyang higala nga nakaapil sa bidding sa 413 million pesos nga synchronized traffic lights o CCTV system sa LGU Jensen. Naala may mga solar power good nga traffic light nganong nangita pa man gyud ta og kanang bayranan, no? Subot pa sabot kaning mga gipang taod nato diha or ang gitaod sa contractor, no, sa nadaog sa kontrata is I think kung I assume luma siya. Actually kung tanawon gyud pud nimo no murarapod siya pusti sa Sukoteko katong makita naman sa kanabitang tansan ra murag wa man ta mag-ingon kay wa man ko kaybaw og pila kantidad na pero tanaw gyud nako nga kanabitang ato ang traffic light mura bitaw siya og para lang nako ha dili siya sakto sa iyahang presyo nga 400 million. Sa kasamtangan, adunay 11 ka existing nga mga nagaandar nga traffic lights. 22 ang nakakabit nga bag-ong traffic lights. 12 ang nagaandar na. Samtang napulo ang naga-flashing pa kung ginasulayan pa. Samtang ang unang lugway sa proyekto kaniadtong Marso, apan naghangyo og dugang lugway ang kontraktor hangtod sa bulan sa Agosto tuig 2024. Sumala sa labaw sa Public Safety Office, ang naunang administrasyon ay nasayod kun ngano ngayon ani ang klase nga project og mo'y nakadaog sa bidding. Una sa tanan kanang mga pangutana nganong ingana ang gibutang CCTV, nga brand, nganong dili solar, etc. Kana na siya ang makatubag siguro na ang previous administration. Kay it was planned, bidded and awarded katong niagi pang administration. So kay naa naman ay kontrata di naman nato na mabag-o no. So paglingkod sa bagong administration mo naman ang naptan no. It was already bidded. Sa karon, nasulayan na ang mga CCTV cameras nga gikabit sa mga poste sa traffic lights. Apan wala pa nagagana, wala pa usab na kumpleto ang wirings nini. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jason, Brigada News. At mag-isa mong pagbalik. Pagpospone sa barangay ug SK elections, giduso. Pipila ka negosyante sa Phil-Am Road. Barangay Fatima Jensen, apektado sa mga brownout. Digitalized transaction, tubag sa paspasok taas nga business tax collection sigon sa ARTA. Karantanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Giduso karon sa Kongreso nga i-postpone usa ang barangay and SK elections nga ipahigayon sa Disyembre tuig 2025. Pipila ka kapitan managlahi ang reaksyon tungod nini. Ibrigada mo Dani Kasi. Nakahanay ang plano ni Kapitanyo sa barangay tinagakan kung ma-extend man ang iyahang termino. Hinungdan nga pabor kini sa planong pagpospone sa barangay og SK eleksyon. Apan kuno galing nga madayon ang eleksyon, andam gihapon kini aron nga mahatagan og tsansa ang mga nagapangandoy sa posisyon. Kami nga nasa posisyon sa pagkakarnis dili man mi maingon nga magpermanente mi diri. Kay nga na lang sa ato address na mantay ginatawag na to nga termino, no? Term of office. After which naman siguro nga mahuman na tong ato ang termino nga ang tao na nabitoy may masulti nga kani siya ang legasiya nga nabili na to. Yes po, no, sa kami nga nasa mga incumbent barangay officials pabor gid sa moa makahatag pa kitag mga taas nga programa o nga maayong serbisyo para sa barangay nato. Samtang alang sa botante nga si Nick Totor, pabor sa pag-extend sa eleksyon tungod maayo ang nagadumala sa ilahang barangay. Gusto man ko nga i-postpone, gusto po ko nga dili i-postpone, mas may siguro dili i-postpone para makatilaw po itong mga bago karon nga dumadagan sa pagka barangay eleksyon. Kay naman ko uban nga opisyal nga dili maayong pagkadumala. Sa bahin sa mga batanon nga silang Wendell ug Cedric, lahi usab ang reaksyon ni ini. Ay dili ko mosugot na i-postpone kay parang kabatononan makatilaw po og mga lain nga officials god para at least mapakita po nilang potential nila. Padayon ra gyapon ang nang pagpospon
Kaya sa mga okay man ang pamalagad sa iski. Sa Mabuhay. Kahibaluan nga pinaagi sa ruling sa Korte Suprema kinahanglan nga ipahigayon ang barangay o iski election sa unang semana sa Disyembre sa 2025. Apan pila sa mga magbabalaod ang nagaplano nga tunan nila ang implikasyon sa Supreme Court ruling ug mangitag pamaagi nga mapaoktaba nga dili masakripisyo ang term of office sa mga incumbent nga barangay o iski officials. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Kasi sa Brigada News Jensen, Brigada News. Apektado matod pa ang negosyo sa pipila ka residente sa Barangay Fatima Jensen tungod sa mga rotational brownout. Alayo ni ini, mas gitaasan pa ang mga poste sa kuryente kini aron malikayan ang halapad nga brownout sa maong barangay ingon man sa mga kasigbit nga lugar. Ibrigada mo, Verdi Azon. Ipahayag sa usa ka negosyante nga usa siya sa apektado sa mga brownout sa ilang lugar. Gani pamatod ini ang pagkadaot na sa iyang kagamitan o kung brownout wala usab sila'y customer gumika nakapalong ang ilang aircon unit sa kan-anan. Para sa amo sir, apektado gyud mi kay siyempre among pisto aircon walay magsulod nga customer pero pasalamat pud mi sir kay gipataasan nila ang aton nga mga poste. Kay usahay mag-short kami sa mga kuryente sir, mga daot among mga freezer sir. Para sa ako daw 3 na ka-freezer ang nadaot kay sige palong siga. Nga daot among sir. Pero salamat po sa Sukoteko kay gipataasan po nila. Mayo 12, naktuhan sa Brigada News Team ang mga personay sa taga Sukoteko 2 nga nagatukod og daghang poste sa Philam Road. Mas tag-as og mas dagko kaysa nauna nga mga poste. Oh sir, mas kuan ni siya kay 40 footer na 45 footer. Kay kuan mo ni for upgrading line po nato ba. Depende kayo sa makasangit ani kaning mga kuan wifi o mga PLDT cable. Pero ang sa Sukoteko okay na kay itaas ang linyada. Samtang gipasabot ni Engineer De La Cuadra ang ilang ginahimo nga pagdugang og mga poste nga mahinungdan sa ulahing brownout sa lugar. Ang purpose ani ma-separate na to ang linya sa Kalumpang Pasanose og kaning Fatima kay dako na siya og load so para ma-minimize na to ang interruption nga maisa. No sir, ginaanam-anaman lang mo ni og trabaho kay di man gud pwede long interruption kay kung palungon na tong isa walay kuryente ta karon na ata interruption 8 to 12 PM lang sa Sunday. Kahibaluan, ngayon nang nagreklamo ang taga Purok 11A sa susamang barangay gumikan sa brownouts nga nakapikto usab sa supply sa ilang tubig. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason, Brigada News. Nagkadaiyang inisyatiba ang gipresenta sa mga ahensya sa gobyerno kalabot sa digitalized transaction. Tumong nini, aron mas mapadali ang proseso sa government ug non-government offices. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Electronic Local Government System ini ang online application alang sa mga bago o renewal sa business permit, pag-upload og documentary requirements, online payment ug daghan pa. Tanan kana, inisyatibo sa Department of Information and Communications Technology alang sa mas paspas nga transaksyon sa government ug non-government offices. We will be inviting our partners, agencies to set up interactive booths for the attendees for our upcoming digital roadshow which will be conducted on the July of this year. Hoping that you will participate and cooperate with us. Bisan pa man ang Department of Interior and Local Government sa Jensen, doon na sab inisyatibo kalabot digitalized transaction. The local government of General Santos City have already advances to automating their permitting processes, specifically the EBPLS and the BPCO, thus paving the way to simplified procedures and digital innovations that does not only benefit businesses, but also enhances the overall experience for clients, promoting economic growth and prosperity for all.
Sumala pa sa Anti-Red Tape Authority Director General Secretary Ernesto Perez nga ang digitalized transaction resulta sa paspas nga proseso ug taas nga business tax collection. Inisyatibo kana alang sa ease of doing business kon sa Republic Act 11032. Malaking tulong po ito upang may kayat ang ating mga kasamahan sa gobyerno na maging epektibo ang ating serbisyo, mapabilis at mapadali ang lahat ng proseso sa pamahalaan. Gani ang General Santos City, lakip na sa nagpatuman og electronic business one-stop shop sa government ug non-government services. Asagi ila kini tungod sa pagsuporta sa programa sa Anti-Red Tape Authority. For being one of the exemplary local government units in the streamlining and simplification of business permitting and licensing procedures, and fully setting up an electronic business one-stop shop or EBOS. Malaking tulong sa amin para maging mabilis ang paggamit ng e-trust na isang electronic system para sa revenue collections ng lungsod. Dito natin nakita ang pagtaas ng collection at mas mabilis na trabaho sa tulong ng digital system. Sumala pa kay Mayor Lorely Pacquiao nga tungod sa EBOS, padayong nagtaas ang business tax collection sa Jansan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Target sa Land Transportation Office nga mamahimong wala na'y backlog sa driver's license cards ug mga plaka sugod karong Hulyo ning tuiga. Samtang pag-issue show cause order ngadto sa mga dealer nga ugaling pakyas sa paghatag og plaka pagkahimuon. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Mamahimong sitahon og padadaan og show cost order sa Land Transportation Office ang mga dealer og sakyanan ugaling pakya sumala pa sa pag-issue og plaka ngadto sa mga motorista sunod sa 11 ka adlaw gikan sa pag-purchase sa sakyanan. Mao kana ang mensahe ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II ngadto sa publiko atol sa Malacañang press briefing. Hinuon matod ni Muammar Madid, licensing officer sa LTO Jansan, wala pa sila'y na-issue og show cost order sa pagsupak sa maong balaod. Gumika nagatuman naman ang mga dealer sa pagkumply sa mga panginahanglanon sa pagkuha og plaka. Talaga is Region 12, wala pa'y na-issuehan nga show cost order bahin nga ni supak sa balaod about sa 11 days na gihatag. Dati, ang ginabigay is until 1 week lang na may bigay sa kanila yung ORCR with the plate. Ngayon, ang backlog lang po is yung LTMS po na new registration. Yung sa Stradcom po naman is wala pong backlog yun. Ang sa LTMS, last February pero last April dumating din po ata. Si April Quinio na nag-iya og sakyanan. Sa karon magtuig na sumala pa niining ginahulat ang plaka sa iyang sakyanan. Human nga temporary plate lang usa ang iyang ginagamit. Gani lauman niini nga makakuha na siya og registered plate aron likay sa aberya sa kadalanan. Gi-follow up na mo if matagaan na ba mig katong plaka na jod. Pero ang update sa amoa kay kuan kaning wala pa daw sila stock. So naghulat ra pod mi nga if ever ma-contact me of na available na ba ang kuan ang original na plate. Syempre wala ta kabalo, di ba, na ay mga dakop or unsa kay basig anuhon ka ba, harangon ka kay nganong dili pa man na original imong plaka nganong temporary pa man. So dili kay dali makalusot-lusot. Yan nga po yung mga dealer, mga liaison officer po nila, sila na po yung dapat pumunta sa regional office para makuha po nila yung plate number nila. Mananawagan na lang po ako about sa mga car owner na bagong rehistro na sasakyan, yung mga backlog nila, yung mga plate number nila rather, i-claim nyo na po sa inyong dealer o sa regional office po. Samtang mga motoristang nagmantener sa imprintang driver's license sa papel, mamahimong makuha na sumala kang Muammar Madid. Abli matod ang ilang buhatan sa pag-cater sa mga naiskutan. Gani, may kabat na sa kapin 10,000 ka plastic driver's license ang ilang na-issue sa publiko.
Kung sino yung magre-renew, mga backlog last year, mayroon na po tayo, nakakapag-issue na po tayo. Kaibaluan, gipasalig sa labaw sa LTO nga wala na'y backlog sa driver's license card ug plaka sugod karong Hulyo ning tuiga. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Brigada News. Takdang ibiyahe sa Santa Maria, Davao Occidental ang patay nga lawas ni Kisi Ocariza, ang 10 anyos nga batang babaeng brutal nga ginugos o gipatay matud pa sa silingan nga ex-convict. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Gipangandaman na sa pabiyahe kaniya tulong sa Santa Maria, Davao Occidental nga mao ang hometown ni ini og sa iyang ginikanan. Si Kisi, ang 10 anyos nga batang babaeng gilugos og brutal nga gipatay kanitong Biyernes, Mayo 10, 2024 sa sitio Limlisong, Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Sumala pa samahan sa biktima, sakit man ang nahitabo, apan hinay-hinay na nilang dawaton ang nadangatan sa ilang anak, gawas pa nga napatay na usab ang suspect human sukol sa mga otoridad samtang anaa sa kustodiya sa kapulisan. Sa Santa Maria, Pasyawan, murag niluag-luag ang amuang kwan, pero sa amuan lang yun, murag sakit pagyapon pero wala man tayo mahimo. Ato na lang yun siguro dawaton, nahitabo naman na siya. Pero kung sa kwan lang pod nga unta nga, pero mabala lang kung kanasagin na mawala ang kasakit sa among ginapaminaw na mo. Samtang takda usab ipahigayon ang necrological service pinagi sa mga classmates o mga magtutudlo sa Balisong Elementary School kung asa nagtungha isip grade 4 student si Kisi. Gipaabot na usab sa Barangay Cablon Local Government ang ilang hinabang alang sa pamilya sa biktima. Base sa atong barangay nagkuha na po ng barangay, nagkuha na po assistance about sa kanya iyahang burial na actually nakuha na namo na tabangan na sa iyang burial. Una siya kay siyempre itong barangay kinahanglan gyud og dili man po nagkulang ang barangay kay kami ang first respondent atong nga time. Samtang isip naghupot sa komitiba sa edukasyon, gibutyag ni Kagawad Manulang nga aduna na sila gihimong lakang aron malikayang masubli ang pangitabo sa uban pang bata sa maong lugar. Ginaan po ako mga tanang parents, especially di na sa maong lugar, kundili pati na pud sa buong barangay. Nakatong mga bata, especially ang mga ginikanan, kailangan tutukan yun nilang anak nga di lang basta-basta ipasagdan na para maging safe para sa tanan. Kaya nga naman, although na ang otoridad na ata nagamonitor, pero takabalo sa mga nasa palibot, no? Gibutyag usab sa mga opisyal nga ang kaso sa paglugos ug papatay kay Kisi ang pinakaunang insidente nga natala sa maong barangay. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News. Atangi sa among pagbalik. 10 million pesos water tank project sa Purok Guadalupe, Barangay Conel, Jensen, solusyon sa problema sa tubig. Nagkandai ang Civic Society Organization, naghiusa aron makatabang sa gobyerno. Mga nakadaog sa wrestling atol sa STRAA 2024 Certified Standout ES4 user. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Posible na nga magkatubig ang mga residente sa Purok Guadalupe, Barangay Conel, Jensen tungod sa patubigan nga proyekto sa lugar nga posibleng ma-turn over sa ikaduha o dili kaha sa bulan sa Hunyo. Ibrigada mo, Danny Cassie. Gipanghinaw sa mga residente sa Guadalupe B sa Barangay Conel nga maapil sila sa magrasyahan og tubig nga proyekto sa DPWH nga hapit na mahuman. Sigun sa mga mag-uuma nga gusto nilang masayran og apil bagihapon sila sa plano nga mataoran og tubig human nga nausab ang plano sa maong patubigan. Gihingusgan sa mga residente nga lisod ang ilang kahimtang sa maong dapit tungod nga bisan og tubig nga mainom may pila ka kilometro pa ang ilang pagakuhaan. Ang among sitwasyon dito sa itaas, maghahakot yung may tubig kanang para inom lang pagkahapon muuli. May kay alangan, wala may dito tubig. Kaya kung nalay tubig, siguro ang mga tao nag-umada, mupuyo. Kung nanag yun na sa tubig, di nga eksakto sir nga makakuan yun sa mua,
Di ka nang 50 kulangon na sir, daghan gumig mga anak. Gusto po mamuyo diyang dapita. Ang maong yangungo sa mga mag-uuma ang gipahupay ni Kagawad Jose Paler dungan sa pasalig nga dunay plano na alang sa pagpatubig sa mga residente sa nisgutan nga lugar. Gipasabot sa nisgutan nga nakaandam na ang booster pump nga mao'y gamiton aron nga makasaka ang tubig sa maong purok nga nangandoy og tubig. I-divide na to sa tulo. Bato diri sa may tulay ang 1 kilometer, musubida ang isa dito sa part po sa mga tao sa Olimpo. Unya, musubida po gamay dito sa may bukid, mga 600 meters. Okay ka sa tangke sir, kay ang television man lang atong gikuha. So, gipanaganan, pero nagplano ni palitan ng booster pump dito para musakang dito sa bukid. Kahibaluan nga ang maong proyekto ang gipunduhan sa DPWH og 10 milyones pesos nga sumala pa ni Kagawad Paler posibleng ma-turnover sa ikaduha o dili kaha sa paghinapos sa mosunod nga bulan sa Hunyo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Gensan. Brigada News. Nagkatigom ang nagkadaiyang Civic Society Organization sa Gensan aron sa pakikiusa ngadto sa local government unit sa syudad sa mga planong programa nga makatabang sa kanambuan sa komunidad. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Makatabang sa pauswaga sa gobyerno. Mao ka na ang tumong sa gihimong panagtigom sa General Santos City People's Consultative and Advisory Council Mayo 15, 2024. Asa mikabat sa 23 ka mga civic society organization ang mitambong aron sa pagsuporta niini. Matod ni Engineer Mark Jerome Chongson, usa sa mga representante sa aktibidad, importante sumala kini aron mas mabuild ang relasyon sa matag organisasyon aron mas mamahimong epektibo sa isgutan ng politikanhon ug ekonomikanhong paghimog desisyon. Important, napaka-importante talaga pagka may isang organization na nagsasama-sama at nagtutulungan sa bawat isa. Ang epekto nun ay mandali na lang din tulungan ang ating gobyerno sa mga pangangailangan dahil sa pagkakaisa ng ating mga CSO. Ilawom sumala kini sa Republic Act 7160 kun the Local Government Code of the Philippines nga nagarequire sa tanang local government unit nga ipasiugda ang pagtukod og operasyon sa mga non-government organization, people's organization ug pribadong sektor nga himuon silang aktibo kauban sa pagtinguha sa lokal nga otonomiya ug direktang giapil sa pagplano ug pagpatuman sa mga programa ug proyekto. Tugyod sa konstitusyon nga dapat tanang mga opisina sa gobyerno mag-awhag yun sa iyang mga constituents through civil society organization nga mo participate in governance. Nga gikan sa mga professional, fisher folks, transport group, importante nga sila mugna into a civil society organization nga according to the ordinance sponsored by Attorney Can Balieque o ni Kagawad Edgar Atcharon. Ug labi na gyud gi-confirm ni Mayor Lorely Pacquiao pagamugnaon siya. Mamahimong ang mga nasangpit nga organisasyon mao'y makignegosasyon ngadto sa komunidad ug kung unsa man sumala pa ang ilang masuta sa labing gikinahanglan sa publiko, mausab ang ilang irepresenta ngadto sa gobyerno. Tag organization duna sila ilang mga membro nga naa sa marginalized sectors ug gikan sa professional, religious, tanan ginarepresenta niini nga grupo. Pwedeng naa sa academe, pwede sa mga drivers, pwedeng sa urban poor, fisher folks. Tuyo lang niini nga dunay mo representa sa katong bagang huot sa mga katawan sa ubos nga naa sila'y kasultian kung unsa ilang gustong may pabalo sa gobyerno o ang gobyerno usab kung dunay ipaabot dito sa iyang mga katawhan. Utak kasi ang isang sambayanan. No? Wala mga CSO, napakahirap isa-isahin mo yung tao sa iyong plano sa bayan mo. Sa ganitong paraan, i-reach na lang yung aming association o organization at madali na namin mapag-usapan kung anong dapat gawin. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Wala nagpaulahi ang mga taga-Gensan sa sports nga wrestling. Tungod daog ang representante sa syudad sa secondary level boys and girls category.
Unsa ba kaha ang ilang sikreto aron makuha ang kadaugan? Ibrigada mo, Laizel Labajo. Daog sa score nga 14-0 ang 15 anyos at ang si Sabina Urbina. Halos wala lang kaabot 5 minutos, gideklara na dayon kining winner sa first game. Yung energy po, nag-sustain yung energy ko, then parang diligod ko nagapangluya pag mainom na ko siya. Sa matag aksyon o lihok ni ini, sulod sa court, lakip kini sa iyahang nahinumduman sa mga gitudlo sa training sa iyahang coach. Tanan kana nasa ulo matud pa niya, pinaagisab sa pagtumar og standout ES4 multivitamins capsule bago ang game. Actually, ang standout is gitake na ko siya gay ng morning. Ano gid siya sa kuha kay wala gid ko na mental block sa maths and naghatag isa ko siya og peace of mind ba na makaisip gid og sa buhat. Mao man gud ni siya ang amo ang ginaingon sa ilaha na the first match will always be the deciding match. So pag nadaog na sila on their first game, hopefully dire-diretso na siya. Gani ang standout ES4 multivitamins capsule, dunay B-complex alang sa healthy brain function nga kinahanglan sa mga atletang sama ni Sabina. In terms of survival, so naman ta sa wrestling karon ma'am no, dako jud ang chances na naadjud sila focus sa ilang game and most probably madaog jud sila sa ilang game. Luyo kay Sabina, daog sab ang taga Jensen team nga si Mike de Victoria sa sport nga wrestling bisan pa man kabado tungod first time niya. Ang kusog ma'am na gi-reserve daw sa ice bath. Mag-training pag maayo ma'am para madaog. Paglaom pa nila nga diretso-diretso na ilahang pagdaog hangtod sa final sa Sraami 2024. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000557607131. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Aron kusgan og lig-on sa matag adlaw nga hagit sa kinabuhi. Labi na sa romansa, matag gabi, kauban si Mrs. Tumar og Drive Max capsule mga amahan. Aron ma-boost ang iyong testosterone level nga sa rason nga maangkon ang strong erection ug high sex drive. Drive Max capsule, lalaking laging umaangat. Mao na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Miyerkules. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Ako si Brigada Dil Bartolaba, in the heart of changing lives. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamaturan. Kini si Konsehal Papabi, Attorney Can Kasanigan Balyeke. Palaban, para sa taong bayan kun para sa tao, sadyang mapagmahal. SM, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.